So, ayan na nga mga ka-care. Ngiti ka. So, Diyosa, hindi tayo makapalakpak ngayon ha. Sinabi kasi niya pumalakpak daw tayo sa video. Ano tayong taga-video kaya hindi makapalakpak. So, ngayong araw nga pala na to, magpapasampa tayo ng husky. Ayan o, si Laxus tapos si Ruby. Ayan, papasampahan natin. So, dahil magpapasampa tayo ng aso ngayon, mamaya pag-uusapan natin yung mga dapat gawin sa paghahanda bago pasampahan ang ating mga dam o babaeng aso. Ayan, yun ang pag-uusapan natin. Ni-request kasi yun ni Paring Joven. Paring Joven, eto na. Ayan nga pala yun. Kasama natin na may-ari kay Laxus. Ayan o. Papakita natin o. Si Christian Asuncion o. Ayan o. Sa gusto magpasampa kay Laxus o. Hindi kita kay Laxus aso nga, kontakin lang ako o kaya siya. Ayan, gigil na gigil. So ayun na nga mga ka-dogger, so isushoot na nga namin to at
So, ayun na nga mga ka-doggers. Bago natin simulan yung video na to, special shoutout nga pala kay Josame Dasig. Ayan o, napakaganda niyan. Japayuki, ayan. At kay Roda May, ayan, Narciso, ayan o. Sa isang kumari natin yan, may alaga rin kasing aso yan o. Shoutout sa'yo, kumaring Roda. Minsan, dadalawin kita dyan para ma-interview. Ayan o. Yun, napakaganda nun, napakabait. Ayan, silang dalawa. Wala kang masasabi. Nasa kanila lahat ng chismis. Alam nila. So, ayun na mga ka-doggers, bago natin simulan yung video na to, is ipapakita muna natin yung dalawang nagagandahan. Yung mga sinatot natin kanina. Ayan o, ayun yung mga mukha nila. Ayan o, nakikita nyo ba mga ka-doggers? Ayan, sila. Sobrang gaganda, sobrang babait ng dalawa na yan. So, wala tayong masabi dyan. Ang masasabi lang natin, updated sila sa mga chismis dito sa Saragosa. Kaya kung sino yung gustong magtanong sa kanila sa mga nangyayari dito sa Saragosa, kontakin nyo lang sila mga doggers. PM nyo lang. So ayun na nga mga doggers, simulan na natin yung video na to. So ano nga ba yung mga paghahandang dapat gawin bago pasampahan ang inyong mga alagang aso? Ayun mga ka-doggers, unang-una ay dapat masigla, walang sakit sa balat ang inyong mga alagang aso. So bakit mga ka-doggers? So kasi mga ka-doggers, kung hindi sila healthy, baka hindi rin sila makakuha pagka pinasampahan nyo mga ka-doggers. Sayang lang yung panahon. So kung makakuha man sila, kung may sakit sila sa balat, maaaring maipasa sa kanilang magiging tuta. Kawawa yung mga tuta pagka gano'n mga ka-doggers. Baka mahawa sa inahin, gagalisin lang din sila. Kawawa ang mga tuta. So pangalawa mga ka-doggers, kailangan na i-deworm. Ayan. At na-sprayan ng pang anti-kuto. Ayan mga ka-doggers. So bakit kailangan i-deworm at sprayan ng anti-kuto? Ayan. Kasi mga ka-doggers, maaari nilang maipasa yung bulate sa kanilang magiging tuta. Ayun, maaaring maipasa yung mga ka-doggers, kaya kailangan i-deworm. So bakit naisama natin yung sa anti-kuto mga ka-doggers? So medyo matatagal lang kasi silang maligo mga ka-doggers, kaya kailangan ng ng pang-spray. Ayan, maraming mabibili dyan sa mga poultry supply mga ka-doggers. Kailangan din yon. So pangatlo mga ka-doggers, bago nyo pasampahan ang inyong mga alagang aso, paliguan nyo muna mga ka-doggers para maginahawa yung katawan nila, presko, bago nyo pasampahan. So kapag kasi kaya kailangan dapat maligo, presko sila. Medyo matatagal lang kasi sila sa paliligo. Bawal muna kasi silang paliguan pagkakayari ng session mga ka-doggers. O pagka pasimula pa lang, kapapasampahan nyo, bawal na silang maligo no, mga ka-doggers. So bakit bawal maligo mga ka-doggers? So meron kasing ibang mga aso na hindi sanay maligo mga ka-doggers. Maaari nilang ika-stress yun, maaring ika-stress yun, maaring hindi magtuloy yung kanilang pagbubuntes. Yung pwede nyo gawin mga ka-doggers, pwede nyo namang punas-punasan sila, punas-punasan lang mga ka-doggers pagka naiinitan na. At yun, isa na rin yung pang-spray ng kuto para medyo matatagalan nga silang maligo. Yung iba kasi baka kumapit yung mga garapata doon. Ayun, kailangan may panlaban, nakaka-stress din kasi yon, baka hindi pa magtuloy. So pang-apat na doggers, kailangan smear test mga ka-doggers. Bakit kailangan nun? Nabilangan naman daw ng tama. Ayan. So kasi yung iba kasi mga ka-doggers, hindi nila napapansin na nag-start na pala yung kanilang mga
So pang-apat mga ka-doggers, kailan pwedeng pasampahan ang inyong mga alagang aso? Ayun mga ka-doggers, kung napansin nyo na niregla na siya mga ka-doggers, sa ika 9 days start na ng sampa niya mga ka-doggers. Ayun, sa ika 9 days, ayan yung mga fertile na araw niya, 9 hanggang 15 days mga ka-doggers. So kung hindi kayo sure, kung hindi nyo nabilangan, kung hindi nyo napansin na nireregla na siya, mas magandang dalhin sa ating mga veterinarian upang ma-test sila. Ayun, smear test, maganda mga doggers, para makita nyo yung pinaka-peak na araw nila, yung pinaka-fertile na araw nila, mga 100% na pwede nang pasampahan. Ayan, makikita dun yun. So ayun, smear test mga doggers, hindi nyo makakalimutan yun, mas maganda yun mga doggers. So panghuli mga ka-doggers, paano pumili ng magandang stud? Ayan, yan na. So mga ka-doggers, sa pagpili ng stud na sasampa sa inyong mga alaga, i-check nyo mabuti kung ito ba ay na-deworm. Maaari kasing maipasan, kung na-deworm nyo sa inyo, sa kanila naman hindi na-deworm yung alaga nilang aso, maaari rin maipasa sa magiging anak nila. Kaya dapat marunong din kayong pumili ng magandang stud mga ka-doggers. Siguraduhin nyo rin na walang sakit sa balat, ayan, masigla. Ayan, ayan, i-check nyo. Hindi lang basta may iba kasing dyan namimili sa muka. Ayan, hindi porkit gwapo yung aso, okay na yun mga ka-doggers. I-check nyo rin, kailangan nyo rin i-check kung masigla ba, walang sakit sa balat. Ayan, kung na-updated by deworm nila, ayan, dated, ayan. Yun mga ka-doggers ang inyong gawin. So ayun na nga mga ka-doggers, at dito na natatapos ang video natin ngayon araw na to. So wag nga palang kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, at click mo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong videos. So no kayo, ayun o. At ayun na nga mga ka-doggers, ingat, God bless everyone, bye.